Okay, so what's up guys? So dahil maraming nagre-request ng part 2 ng pinost ko na topic about sa numerical analysis. So gumawa ulit ako ng video regarding sa other method, which is yung false position naman. So ang gagamitin natin dito na given is same lang sa unang video na about sa bisection method. So yung reason is para ma-check natin kung mag-a-arrive ba tayo sa same answer. So sa mga di pa nakapanood nun, I suggest na panoorin nyo din yun kasi makakatulong din yun sa inyo. Mas mapadali yung pagsagot nyo. So ang given natin dun is, kung matatandaan nyo, f of x is equals to, kita ba? Wait lang, parang hindi kita. Baba natin. So f of x is equals to 2x cubed minus 2x minus 5. Yan. Yan. So una nating ginawa kagaya nung sa unang video is check muna natin kung ano ba yung root na makukuha natin, kung ano ba yung x. So type lang natin yung equation, then equals natin to 0. So 2x cubed minus 2x minus 5 equals to 0. Equals lang natin. Yan. So ang makukuha natin is, so gawin na lang natin 3 decimal places. So 1.601. Yan. So tandaan natin yun kasi yan yung, dyan tayo magdedepende kung titigil na ba tayo or tama na yung iteration na gagawin natin. Yan. So again, same lang din yung table na gagamitin natin. So meron tayo doon ng XL, wait lang, pangit, XL, yan, then XR, then ano pa yun, FXL, then FXR, then meron din tayong XN, then FXN. Kita pa ba? Yan. FXN. Yan. So para makuha natin yung dito, mag-a-assume tayo ng value ulit kung ano yung gagamitin natin. So ang ginagawa ko is punta lang kayo sa table. So mode 6 kung ang gamit nyo is Canon. Hindi ko alam kung same lang ba sa Casio. Nakalimutan ko na guys. So check nyo na lang, basta dapat table and ganito dapat yung lalabas sa calcul nyo. Yan. So type lang natin tong equation. 2x cubed minus 2x minus 5 equals, yan, so 1. Okay na yan. Then 5, enter na lang. So ang basehan ko dito guys nang i-assume ko na value is kung saan mag-mimit yung negative tsaka positive sa f of x. Guys, so sa akin lang to so dito ako yung nagbabase ng ganito. So kung iba yung ginagamit ng iba, so pala din sila. Yan, so dito is yung negative is 1, is yung positive naman is 2. So yun yung gagamitin ko. 1 tsaka 2. Yan. So balik lang tayo sa mode 1. Yan. So dito ang i-introduce kong formula is, ako lang din ulit yung gumawa nito. So di ko alam sa iba. I mean, may binasihan ako pero hindi kasi kompleto yun kaya dinagdagan ko and ginawa ko na dito na lang tayo maglalagay ng value, din enter na lang sa lahat. Yan, so
Yun yung A. Ito yung is. Wait lang, baka hindi magkasya. So, burahin ko to. Burahin ko muna to guys. Ito na lang. Lipat natin dito. 0.601. Tandaan nyo na. Yan. So, C is equals to GS A colon D equals to GSB colon X equals to A minus C, then B minus X, D minus C colon, wala, kita pa ba? Ay, sorry. Yan. Yan, kita naman siguro. Yan. Then Y is equals to GS X. So, itong hindi nyo nakita is yung sinolve lang natin yan na 601. Okay, so dito, yan yung gagamitin natin. So, bago yan, paliwanag ko muna para sa mga ngayon lang nakapanood. So, ang GS, ang ibig sabihin lang yan is, yung given, isa-substitute natin ay X. To, halimbawa, 2X cube. Yung X is papalitan natin ng A. Yan. So, ang magiging is 2A cube minus 2A minus 5. So, substitute lang natin yung A sa X. Ganon din dito sa B. Substitute lang natin sa X. And so on. Okay, ganon lang. So, input na natin yan sa calc. Input nyo lang yan guys. So, explore nyo na lang yung calc nyo kung paano nyo hanapin. Kasi present naman yan na. Yan. So, C is equals to given 2A, yan, so imbis na X, papalitan ko ng A, 2A cube minus 2A minus 5, so ganun lang. Then colon, yan, tutulok, ano ba tawag dyan sa Tagalog, basta andito siya sa X raised to negative 1, hanapin nyo na lang guys, basta tutulok yan. Yan, then colon, then D is equals to given 2B B raised to 3 minus 2B minus 5. Yan, ganun lang. Then colon ulit. Then X is equals to A minus C. Sundin nyo lang yan guys ha. Then B minus A over D minus C, then close parenthesis, then colon ulit, then Y is equals to yung given. Papansin nyo guys, X yung dyan, ibig sabihin ito lang din yung itatype nyo, wala na kayong babaguhin. Okay, 2x cube minus 2x minus 5. Yan, then after nyan is pinot nyo lang yung calc. Yan, then tatanungin ka ng value ng A. So ang ginawa ko, ito yung A, ito yung D, then of course ito yung X, ito yung Y. So check lang natin sa A, ang ilalagay natin na value is ito sa XL1, then sa B, ito pala B2, then sa B, ang ilalagay naman natin yung value sa XR na 2. Yan. Then the rest, 0 nyo muna yan. So 0 nyo lang, 0, 0 yan. So ang makukuha natin na value is negative 5, then equals 7 na double ko. Yan, so 1.4
2.417 dahil 3 decimal places. Then equals ulit negative 2.147. Yan. So again, dito ang ginagawa ko is pag negative ang nakukuha mong value sa fxn, ang value ng xn mo is ilalagay mo dito. Ito yung ginagawa kong negative, ito yung positive. Ibig sabihin, pag negative yung nakuha mo, yung xn ilalagay mo sa negative din sa xl. Then pag positive yung nakuha mo, ilalagay mo siya sa xr. Ganun lang. So dahil negative yan, yung 1.417 is ilalagay natin sa xl. Yan, 1.417. Okay, so caltech ulit para hindi ka na mag-type. Yan, so tatanungin ka ng value ng a. Ang gawin mo is, di ba, nasa x yan. So pindutin mo na lang yung alpha x. Ibig sabihin yun, ito is nakastore siya sa x. So equal lang yun. So pindutin mo yung alpha x. Then 2. Di naman nagbago dahil dito tayo nagpalit. Yan, 2 lang din yan. Okay, equals. Then equals na lang yan. Yan yung advantage. Yan, so ang bagong value ng c natin is, ito yung c natin pala, ito yung d. Okay. Then yung bagong value ng ano natin is negative 2.147, then equals 7 ulit. Yan, 1.554. Then y natin is negative 0.608, round up. Yan, so negative ulit yan. So yung 1.554 ilalagay natin ulit dito sa xl, 554. Then dahil di naman nagbago yung ano, as is lang ulit yan. Yan, tatanungin ka ng value ng a, alpha x lang ulit. Then same lang, equals, then equals, hayaan nyo lang yan. So ang bagong value ng c natin is negative 0.608, then 7, then 1.589, then negative 0.151. Yan. So dito guys, sa sa false position, ang pinagkaiba niya sa bisection is, magulo yung solution natin doon kasi may value dito, palit ng palit. Dito sa false position is mapapansin niyo is yung XR natin tsaka FXR, hindi yan magbabago ng value. So magpapalit lang tayo dito tsaka dito. Yan lang yung value. Itong XR tsaka FXR, di yan magbabago kahit di yan magbabago. So pag nagbago yung solution mo, na nagkaroon ka ng value dito, may tendency na may mali sa solution mo. So pwedeng check mo ulit. Basta yun yung pinagkaiba niya sa bisection. So mapapansin nyo naman yan sa pag-solve natin, di yan magbabago. Okay, so yan. So 1 yun na 1. So again, negative yan. Dito tayo maglalagay ng 1.589. Yan. Alpha x lang ulit. B equals. So ang bagong c natin is negative 0.151. Yan, ang mapapansin nyo guys is 7 ulit. Then ang bagong value ng x natin is 1.598. Then y negative 0.036. Yan. Okay, so equals alpha x lang, equals. Yan, so negative yan ha. So yung 1.598 dito natin nilalagay, 598. Yan, di yan magbabago. Then ang bagong sin natin is ito na 036. Yan, di yan magbabagong 7. Then dahil 5 na yan, tapos 99, round up na tayo guys. So gawin na natin 1.6. Yan, yung dito naman, kung mapapansin nyo is naka-raise na siya sa negative 3. So ang pangit kung yan yung ilalagay natin kasi yung
unang ginawa natin. So pag yan yung sinunod natin, ang pangit. I mean, hindi, nakakalito lang siya. So ang ginagawa ko is, pindot nyo lang yung shift tsaka eng para maging ganyan din yung ano niya. Yan, shift eng hanggang mag 0 yung naka-raise. Yan, so ang value ng y natin is negative 0.009. Yan. Then negative yan ulit. So lagay natin yan sa XL. Ganun lang, paulit-ulit lang yun. Yan. Value ng x ay value ng a, alpha x lang. Then value ng 2. Yan, hindi yan magbabago. I mean, yan, enter muna pala. Yan. Ito diyan magbabago. Then ang bagong value ng c natin is gawin nyo lang yun ulit. Yan, negative 0.009. Yan, 7. Then 1.6. Yan. Negative 0.002. Yan, mapapansin nyo guys, palit ng palit. Ibig sabihin, palapit din tayo ng palapit sa answer, which is kung saan tayo magi-stop ng ating iteration. Yan, so equals, tatanungin ka ng value ulit. So negative yung 1.6 nalagay natin dito. Then yan din magbabago. Ito alpha x lang ulit. Equals. Yan. Negative 0.002. Yan din magbabagong 7. Yan 1.605 na yan. So round up na 601. Then negative 0.000. Yan. Mapapansin nyo guys, 0 na siya. Tsaka ito 601 na siya, which is same na dito sa nakuha natin dito. Yan. Pero huwag ka muna tumigil kasi baka magbago pa. So check lang natin ulit yung magiging next answer. Kung hindi na siya nagbago, ibig sabihin okay na yun. Pwede na tayo tumigil doon. Yan. So equals lang tayo. Yan, lagay natin 1.601. Ito dito magbabago for sure. Yan, alpha x lang. Equals. Yan, ang c natin is, wait lang. Yan, negative 0.000. Then magbabago. Then 1.601. Sorry. 601. Yan. Then y negative 0.000. Yan, napapansin nyo, wait lang, isa pa kasi nagbago pa dito try pa natin ang isa. Yan, lagay natin dito yung 1.601. Then ito dito magbabago, alpha x equals. Yan, negative 0.000. Then 7. Then 1.601. Then 0.000. Yan. So kung mapapansin nyo guys is hindi na nagbago. Kung ano yung andito natin, same na sila lahat. Ibig sabihin, okay na, pwede na tayo dito dyan. So umabot tayo sa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So sa 8, pwede na tayo huminto sa 8. Kasi same na yung nakuha natin. Yan. So yun lang yun guys. Ay, nakita ba yung last? Kita naman. Yan. Ganyan lang yun. So ito is Caltech lang to. So yung ibang school, yung ibang professor is nagre-require sila ng solusyon. So pag ganun, madali lang naman yun kasi itong dinerive kong to is galing lang naman yun dun. So ang pag tinatanong sa inyo is value ng x fxl, yung 1
I mean ganito, para makuha mo yung value ng fxl, yung 1 substitute nyo lang dito sa x. Then para makuha nyo naman yung value ng fxr, yung 2 substitute nyo dito. Okay, so ito naman na x, para makuha mo yung value ng x, ito yung susundin mong ito yung susundin mong formula. Okay, so halimbawa a, yan so pakita lang natin. So a 1 minus c, yung c natin is lagay nyo lang guys yung sign mahalaga yan kasi magbabago yung sagot nyo pag di nyo nilagay. Then b minus a, 2 minus 1 over d minus c, d natin 7 minus c natin negative 5. Yan, lagay nyo lang yung sign, close. Then yan, yung makuha natin is 1.4166 or yung nakuha natin na 1.417. Then para makuha mo naman to na 2.147, itong 1.417 substitute nyo lang ulit sa x, then yan yung makuha nyo. So ganun lang yun guys. So sana nakatulong. So share nyo sa mga kaklase nyo para matulungan din sila, or papuntahin nyo na lang sila dito sa aking video. So yun lang. Meron pa akong alam sa sa other method. So yung ano ba yun? Ito yung false position, tapos na tayo sa bisection. Meron pa yun dalawa. Ano ba yung dalawa? Basta meron pa yung dalawa. Nakalimutan ko yung So, meron din ako nung ginawang ganun. Pero dahil mahaba na tong video, so siguro next video ko na lang din ulit yung gagawin. So, ito guys, share nyo sa iba para makatulong din. So, salamat sa panonood. So, subscribe guys kung gusto nyo ng ganitong video. Then, pwede rin ako gumawa ng other Caltech. Hindi lang dito sa numerical analysis. So, pwede rin sa ibang subject na magagamit nyo sa undergrad hanggang sa pag-review nyo sa board exam. So, yun lang guys. Salamat.